Kumusta po ako? Si Dr. Miguel Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda na may higit sa 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga senior citizen dito sa Pilipinas na mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas konektado sa isip, katawan at damdamin. Nakasama ko na sa landas na ito ang libu-libong nakatatandang lalaki at babae at nakita ko kung ano talaga ang nagdudulot ng pagkakaiba sa pagitan ng magandang pagtanda at maagang panghihina. Isang 78 anyos na lalaki, tawagin natin siyang Mang Cardo, ang nakaupong mag-isa sa kanyang beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. May pera siya sa bangko, mga anak, na dumadalaw paminsan-minsan at mga gamot na nakahilera sa kabinet. Ngunit sa loob ng 3 buwan, pumanaw siya. Walang atake sa puso, walang kanser, walang babala, tahimik lang. At narito ang nakakakilabot na bahagi, ang kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa sakit. Ito'y dahil sa kapabayaan sa 5 lihim na gawi na tahimik na sumisira sa buhay pagkatapos ng edad 70. Marahil nasabihan na kayo na ito'y dahil sa inyong kolesterol, mga kasukasuan o lahi. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyan ang totoong pumapatay paglampas ng 70? Paano kung ang katotohanan ay mas banayad, mas emosyonal at mas personal? Dahil ang pinakamalalaking banta sa inyong buhay ay hindi matatagpuan sa mga ulat medikal. Matatagpuan ito sa mga bagay na hindi mo na ginagawa araw-araw. Ilalahad ko ang 5 kritikal na dahilan kung bakit maraming senior ang hindi umaabot ng 80 at higit sa lahat, kung ano ang maaari ninyong simulang gawin ngayon para baguhin ang kahihinatnan. Ito'y hindi mga haka-hakang teorya. Ito'y mga gawi na base sa ebidensya na nakita kong nagpapahaba ng buhay, nagpapanumbalik ng mga relasyon, at nagpapaalab muli ng layunin sa mga senior na akala ay huli na ang lahat. At babalaan ko kayo, ang ikatlong dahilan, ang siyang hindi masyadong pinag-uusapan ng marami sa publiko, ngunit maaaring ito mismo ang unti-unting umuubos ng inyong lakas, nagpapahina sa inyong puso at tahimik na nagpapaikli ng inyong buhay. Kaya't huwag kayong aalis. Maaaring mabago nito ang lahat. Ating talakayin ang 5 makapangyarihan, ngunit madalas na napapabayaang dahilan kung bakit napakaraming nakatatanda ang hindi umaabot sa edad na 80 at kung ano ang maaari ninyong simulang gawin ngayon upang mabago ang kahihinatnan na iyon. Una, ang pag-iisa. Ang nakatagong mamamatay tao na nagpapabilis ng pagtanda. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente ko noon, si G. Hernan, 76 anyos. Hindi siya masakitin, hindi siya mahina. Maayos ang kanyang mga resulta sa laboratorio, matatag ang presyon ng dugo at walang seryosong diagnosis. Ngunit sa tuwing papasok siya sa aking opisina, may bigat sa kanyang mga mata, isang tahimik na kalungkutan. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa, nasa ibang bansa ang kanyang mga anak, at karamihan sa kanyang mga kaibigan ay wala na. Sasabihin niya sa akin, "Dok, lumilipas ang mga araw na wala akong naririnig na ibang boses." Makalipas ang 1 taon, pumanaw siya. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan, pagpalya ng puso. Ngunit kung ako ang tatanungin, may mas malalim na dahilan. Pag-iisa. Ang pag-iisa
ay hindi lang isang pakiramdam. Ito'y isang biolohikal na stressor. Kapag nararamdaman ninyong hindi kayo konektado, nagtitrigger ang inyong utak ng threat response, naglalabas ng cortisol, nagpapahina ng inyong immune system, nagpapataas ng presyo ng dugo, at nagdudulot ng pamamaga. Sa katunayan, ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-iisa ay maaaring magpataas ng panganib ng maagang pagkamatay ng hanggang 45%. Mas mataas pa iyan kaysa obesity, mas mataas pa kaysa paninigarilyo. Ngunit karamihan ay binabalewala lang ito bilang bahagi ng pagtanda. Pero hindi. Hindi ito normal at hindi ito walang masamang epekto. Habang tayo ay tumatanda, hindi lang natin kailangan ng gamot at ehersisyo. Kailangan natin ng koneksyon. Nakaprograma ang mga tao para rito. Tayo'y umuunlad sa haplos pag-uusap, tawanan, at pagmamahal. Kapag nawala iyon, hindi lang ito masakit sa emosyon. Pinapabilis nito ang pisikal na paghina. Mas mabilis makalimot, mas mabilis manghina ang mga kalamnan, mas nauubos ang enerhiya bawat linggo. Nakakita na ako ng mga taong tila nabuhay muli sa literal na kahulugan sa pamamagitan lamang ng muling pagbuhay ng pagkakaibigan, pagsali sa isang grupo ng mga senior, pagbobolunteer sa isang lokal na shelter, o kahit pag-aalaga ng aso. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng marinig ang inyong pangalan na binibigkas ng may init o ang makasalo sa pagkain ang isang taong nakikinig. Kung binabasa ninyo ito at naiisip, "Ako yan," hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Mahalaga pa rin kayo at may mga taong nangangailangan ng inyong boses, karunungan, at presensya ng higit pa sa inyong inaakala. Ngunit hindi lang pag-iisa ang tahimik na banta sa ating mga huling taon. May isa pang puwersa na nagnanakaw ng sigla sa mga nakatatanda, at ito'y isang bagay na hindi masyadong pinag-uusapan. Nabubuhay ito sa katahimikan at kahihiyan, ngunit malaki ang papel nito sa kung gaano kahaba at kaganda ang inyong magiging buhay. Pag-usapan natin ito. Ikalawa, kawalan ng intimasya at pagpapahayag ng sexualidad. May isang bagay na walang nagbabala sa akin noong nagsisimula pa lang akong maggamot ng mga nakatatanda. Wala ito sa mga libro. Hindi ito nabanggit sa medical school. Ngunit napansin ko ito ng tahimik pasyente, kada pasyente, mga lalaki at babae, na mukhang malusog sa papel, ngunit tila malayo, walang koneksyon kahit pahungkag. At kapag marahan kong tinatanong tungkol sa kanilang mga relasyon, kanilang haplos, kanilang intimasya, ibababa nila ang kanilang tingin at sasabihing, "Tapos na ang bahaging iyan ng buhay ko." Ngunit ang totoo, bihira itong mangyari. Mas madalas ito'y isinasantabi, nakakalimutan o tahimik na ibinabaon sa ilalim ng kahihiyan, takot o katahimikan ng kultura. Habang tayo'y tumatanda, marami ang nag-aakala na hindi na mahalaga ang intimasya. Ngunit sa aking nakikita, ang kawalan ng pagpapahayag ng sexualidad, maging ito man ay sa pamamagitan ng pisikal na haplos, pagiging malapit, o kahit na solong intimasya, ay maaaring tahimik na umubos ng sigla ng isang tao. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa. Ito'y tungkol sa pagiging konektado sa inyong katawan, sa inyong pagpapahalaga sa sarili, sa inyong mga hormon, sa inyong sirkulasyon, at maging sa inyong kagustuhang mabuhay.
Kapag huminto kayo sa pakikipag-ugnayan sa sarili ninyong katawan, kapag hindi ninyo na pinahihintulutan ang sarili na makaramdam ng kasiyahan, pagiging malapit, o kahit ang init ng isang makabuluhang haplos, may nagsisimulang magsara sa loob ninyo. Bumababa ang testosterone, bumabagal ang sirkulasyon, nawawala ang enerhiya, at tahimik na naguugat ang depresyon. Nakakita ako ng malalakas na lalaking gumuho ang emosyon at masisiglang babae na naging mailap dahil lang sa paniniwalang wala na silang karapatang makaramdam na ninanais o maging intimate. Muli, sinusuportahan din ito ng siyensya. Ang regular na intimasya, maging sa partner man o sa pamamagitan ng solong pagpapahayag, ay nagpapalakas ng kalusugan ng puso, paggana ng utak, lakas ng immune system, at maging kalidad ng tulog. Ngunit higit pa, sa siyensya, may mas malalim pa ipinapaalala nito sa inyo na tao pa rin kayo, na narito pa rin kayo, na karapat-dapat pa rin kayo sa koneksyon, hindi lang sosyal, kundi pisikal, emosyonal, at sexual. Kung hindi kayo komportable sa paksang ito, hindi kayo nag-iisa. Maraming nakatatanda ang lumaki sa panahon kung saan hindi lantaran pinag-uusapan ang paksang ito. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, ito walang kahihiyan sa pagiging buhay sa pagnanais sa pakiramdam. Dahil ang pagkawala ng intimasya ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sex. Ito'y tungkol sa pagkawala ng bahagi ng kung ano ang nagpaparamdam sa ating tayo'y buhay. At kung sa tingin ninyo, ito na ang pinakapanganib na bagay na nagnanakaw sa inyo ng buhay pagkatapos ng 7 taong, maghintay lang kayo hanggang marinig ninyo kung ano ang ginagawa ng kawalan ng interes sa inyong utak, katawan, at kaluluwa. Ang ilalahad ko sunod ay maaaring ikagulat ninyo. Ikatlo, kawalan ng interes o gana, apathy, ang tahimik na pagliit ng kaluluwa. Ito ang binabalaan ko sa inyo sa simula at ito ang nakita kong sumira ng mas maraming buhay pagkatapos ng 70 kaysa sa karamihan ng mga sakit. Ang kawalan ng interes ay hindi nakikita sa X-ray. Hindi ito sumisigaw para pansinin. Dahan-dahan itong pumapasok, nagnanakaw ng inyong enerhiya, inyong motibasyon, at kalaunan ng inyong kagustuhang magpatuloy. Nakaupo ako sa harap ng mga lalaking dating namuno ng mga kumpanya at mga babaeng nagpalaki ng buong pamilya at pinanood silang dahan-dahang naging anino ng dati nilang sarili, hindi dahil sa sakit, kundi dahil huminto na silang magmalasakit. Madalas nagsisimula ito sa maliit. Lalaktawan ninyo ang isang lakad. Kakansilahin ang isang plano. Hihinto sa pagtatakda ng mga layunin. Hihinto sa pag-aasam ng anuman. At pagkatapos ng hindi man lang namamalayan, magsisimula na kayong mabuhay ng naka-autopilot. Ginagawa ninyo ang mga bagay-bagay, kumakain, natutulog, nanonood ng TV, ngunit wala nang nagdudulot ng saya. Iyan ang kawalan ng gana. Hindi ito katamaran. Hindi ito pagod. Ito'y pagkawala ng apoy sa kalooban. At kapag namatay ang apoy na iyon, madalas sumusunod ang katawan. Kailangan ng inyong utak ng layunin tulad ng pangangailangan ng inyong puso sa oxygen. Kapag huminto kayong hamunin ang sarili, huminto sa pag-aaral, huminto sa pakikisangkot sa buhay, nagsisimulang bumagal ang inyong mga neuron, pumurol ang inyong memorya, manghina ang inyong mga kalamnan.
nagsisimula kayong mawalan ng balanse, literal at emosyonal. At ang pinakamasama sa lahat, nagsisimula kayong maniwala sa kasinungalingan na ganito lang talaga ang pagtanda. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo, hindi ito totoo. Nakakita ako ng mga taong muling nag-alab ang buhay sa kanilang 70s at 80s sa pamamagitan lang ng paghahanap ng bagong bagay na pagtutuunan ng pansin, isang klase sa pagpipinta, isang hardin, isang part-time na trabaho pagme-mentor sa mas bata, pagsisimula muli sa pagtugtog ng piano pagkatapos ng ilang dekada. Hindi ito tungkol sa pagiging produktibo. Ito'y tungkol sa pananatiling may pasyon. Ang inyong utak ay umuunlad kapag kayo'y mausisa. Ang inyong katawan ay sumusunod kapag ang inyong espiritu ang nangunguna. Ang kawalan ng gana ay ang magnanakaw na kumukumbinsi sa inyong makontento sa mas mababa kaysa sa nararapat sa inyo. Ngunit may oras pa kayo para lumaban, para humakbang pasulong at sabihing, hindi pa ako tapos. Ngayon o maaaring isipin ninyo na iyon na ang ugat ng lahat, ngunit may mas mapanganib pa, isang bagay na lumalason sa inyong katawan mula sa loob. Ito ang emosyonal na bigat na dinadala natin araw-araw nang hindi man lang namamalayan, at mas marami itong pinaikling buhay kaysa sa inyong inaakala. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Ikaapat, palagi ang stress at sama ng loob. Magugulat kayo kung gaano karaming nakatatanda ang naglalakad na may dalang bigat na hindi nakikita ng iba. Hindi ito rayuma o sakit sa likod. Ito ang bigat ng hindi nasasabing sama ng loob at palagi ang stress na naipon sa loob ng maraming dekada. Nakikita ko ito sa kanilang mga mukha. Naririnig ko ito sa tahimik na paghinto sa pagitan ng kanilang mga salita, isang buhay ng pagkimkim, ng kabiguan, pagkadismaya at pagsisisi. Naaalala ko ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 70s. Nakaligtas siya sa kanser, nagpalaki ng pamilya at nagtayo ng buhay. Ngunit nanatiling mapanganib na mataas ang kanyang presyon ng dugo, hindi maganda ang kanyang tulog at wala na siyang enerhiya. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang stress, humiling siya at bumulong. Hindi ko na pinapansin ang mga bagay-bagay. Ngunit habang kami nag-uusap, lumabas ito, hinanakit sa isang kapatid na hindi niya kinausap sa loob ng 20 taon, galit sa kung paano siya tratuhin ng kanyang mga anak, pighati na hindi niya kailanman pinahintulutang maramdaman. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang paninikip sa kanyang dibdib na hindi pisikal kundi emosyonal. Narito ang katotohanan, ang sama ng loob ay isang tahimik na lason. Kapag dinadala ninyo ito, taon-taon, nagiging pamamaga ito sa katawan. Pinapataas nito ang cortisol, pinapahirapan ang inyong puso, pinapahina ang inyong immunity, at pinapaikli ang inyong buhay. Para itong umiinom ng lason at umaasang ibang tao ang magdurusa. At ang palagi ang stress, iyan ang kakambal nito. Maging ito man ay pag-aalala sa pera, takot na mapag-isa o pakiramdam lang na nauubusan na kayo ng oras dahan-dahan nitong kinakain ang inyong sigla. Ngunit may kalayaan sa pagpapakawala. Nakakita ako ng mga lalaking umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada
at lumabas ng aking opisina na libra mga 4 kilo na mas magaan ang espiritu. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito'y paglaya. Hindi ito tungkol sa pagsasabing okay lang ang nangyari. Ito'y tungkol sa pagpili ng kapayapaan kaysa lason. Ang pagsusulat sa journal pagdarasal therapy o simpleng pagsasabi ng inyong katotohanan ng malakas ay maaaring sapat na para may mabago sa kaibuturan ninyo. Huwag maghintay ng paumanhin na maaaring hindi na dumating. Palayain ang inyong sarili, ang inyong katawan, at ang inyong kinabukasan ay magpapasalamat sa inyo. Dahil ang susunod ay ang huling dagok na hindi napapansin ng karamihan hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi ito emosyonal. Ito'y pisikal. Ngunit nagsisimula ito sa sandaling huminto kayong parangalan ang inyong katawan. At kapag nagsimula na ito, lahat mula sa inyong mga kalamnan hanggang sa inyong kalayaan ay nagsisimulang masira. Pag-usapan natin iyan ngayon. 5, pagtigil sa pisikal na haplos, paggalaw at kumpiyansa sa katawan. Minsan binisita ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Leonardo sa isang maliit na assisted living home. Siya ay 82 anyos, matalas ang isip mabait at puno ng mga kwento. Ngunit nang tanungin ko tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain, bumuntong hininga siya at sinabing, "Madalas nakaupo na lang ako ngayon. Ayokong mahulog." Tinanong ko kung may yumakap sa kanya kamakailan o kung sumayaw siya kahit umindak lang sa musika. Tumawa siya para sa mga mas bata na yan. Ngunit alam ko ang tunay niyang ibig sabihin ay huminto na akong magtiwala sa aking katawan. At doon, nagsisimula ang dahan-dahang pagkasira. Nakikita ninyo kapag huminto sa paggalaw, ang mga nakatatanda, hindi lang sila nagpapahinga. Nagpapadala sila ng senyales sa katawan na oras na para magsara. Nanghihina ang mga kalamnan, nawawala ang balanse, bumabagal ang sirkulasyon, at ang kumpiyansa, ang paniniwalang gumagana pa rin ang inyong katawan. Nagsisilbi pa rin sa inyo ay tahimik na nawawala. Habang lalo kayong hindi gumagalaw, mas mabilis na dumudula sa inyong mga kamay ang inyong kalayaan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paggalaw. Ito'y tungkol sa haplos. Isang kamayan, isang mainit na yakap, isang masahe sa balikat, kahit ang simpleng paglalagay ng inyong kamay sa inyong dibdib at paghinga ng malalim. Ang haplos ay nakagagaling. Pinapataas nito ang oxytocin, nagpapababa ng presyon ng dugo, nagpapakalma ng pagkabalisa. Ngunit napakaraming senior ang lumilipas ang mga araw, kahit linggo nang walang ganito. Hindi ito tama. Dahil hindi humihinto ang inyong katawan sa pangangailangan ng pangangalaga dahil lang ito'y matanda na. Sa katunayan, mas kailangan nito. Ang pinakamasakit sa akin ay ang panonood sa mga nakatatandang tinatrato ang kanilang mga katawan na parang wala na sila nagsusuot ng lumang damit, umiiwas sa salamin, hindi na nagsusuklay ng may pagmamalaki. Ngunit ang inyong katawan, ang inyong tahanan. At kapag nirerespeto ninyo ito, kapag iniuunat, ginagalaw, hinahaplos ng may kabaitan, nagsisimula itong tumugon. Dahan-dahan, ngunit tiyak nagigising itong muli. Ang kumpiyansa ay hindi nagmumula sa kabataan. Nagmumula ito sa presensya, sa pagsasabing, ito ang aking katawan,
at narito pa ako. Kaya kung matagal na kayong hindi gumagalaw, hinihikayat ko kayo maglakad ng maikli ngayon. Iunat ang inyong mga braso, haplusin ang inyong balat, damhin ang buhay sa ilalim nito. At ngayong naiintindihan na ninyo ang 5 lihim na gawi na nagnanakaw ng mga taon sa inyong buhay, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga, ang maliliit at makapangyarihang mga bagay na maaari ninyong gawin simula ngayon para baligtarin ang pinsala at muling maramdamang buhay. Ang susunod ay maaaring simula na ng inyong ikalawang yugto. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong buhay para makinig. May sinasabi itong makapangyarihan tungkol sa inyo. At kung may anumang bahagi ng mensaheng ito na pumukaw sa inyong kalooban, pagsisisi, pag-asa, kalungkutan, determinasyon, kung gayon, ginagawa na ninyo ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Dahil ang kamalayan ang simula ng paggaling. Kaya pag-usapan natin kung ano talaga ang maaari ninyong gawin simula ngayon. Walang komplikadong programa, walang paghihintay sa tamang panahon. Maliliit lamang at makabuluhang mga kilos na nagpapadala ng isang simpleng mensahe sa inyong katawan at kaluluwa. Hindi pa ako tapos. Una, makipag-ugnayan. Tawagan ang isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Hindi mo kailangan ng dahilan. Sabihin lang, naalala kita. Ang isang tawag na iyon ay maaaring simula ng muling pagbuo ng koneksyon na inaasam ng inyong puso. Sunod, igalaw ang inyong katawan. Hindi para sa ehersisyo, kundi para sa buhay. Tumayo muna at maglakad papunta sa mailbox, sumayaw ng dahan-dahan sa inyong kusina kahit walang nanonood. Sinasabi ng paggalaw sa inyong katawan na mahalaga pa rin ito. Pagkatapos, pahintulutan ang sarili na makaramdam. Kung may dinadala kayong sama ng loob, sumulat ng liham kahit hindi ninyo ito ipadala. Kung may pinipigilang luha, hayaan itong dumaloy. At kung may pagmamahal kayong kinikimkim, ibigay ito ng malaya. Hawakan ang kamay ng isang tao, yumakap, ng mas matagal maunang ngumiti. Huwag balewalain ang inyong pangangailangan sa intimasya. Maging sa partner man o mag-isa, muling kumonekta sa inyong katawan. Huwag hayaang pigilan kayo ng kahihiyan sa pagkaranas ng isang bagay na nagpapalusog sa inyong kalusugan, mood at kumpiyansa. Panghuli, bawiin ang inyong layunin. Balikan ang hobby na inyong iniwan. Matuto ng bagong bagay. Mag-volunteer. Mag-mentor ng mas bata. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Naghihintay lang ito ng susunod na kabanata. Ang totoo, hindi kailangan ng malaking pagbabago para mabago ang inyong landas. Kaunting tapang lang, kaunting pagkamausisa, isang kahandaang sabihing baka may higit pa para sa akin. Kaya magsimula sa maliit. Magsimula kung nasaan kayo. Ngunit anuman ang inyong gawin, huwag manatiling hindi kumikilos. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-abot sa 80 at pamumuhay ng masagana lampas pa roon ay madalas na nakasalalay sa tahimik na mga pagpiling ginagawa ninyo kapag walang nanonood. At ngayon, maaari kayong pumili ng mas mabuti. Karapat-dapat kayo sa mas makabuluhang buhay kaysa bilang ng taon lamang.
Mahigit 3 dekada na akong nakaupo sa harap ng mga lalaki at babae na akala ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Ang ilan sa kanila ay lumapit sa akin na may takot sa mata, ang iba naman ay may katahimikan. Ngunit ang mga nabuhay ng pinakamatagal at higit sa lahat, namuhay ng may pinakamaraming kapayapaan, lahat sila ay may isang pagkakatulad. Sa isang punto, nagpasya silang huminto sa paghihintay ng pahintulot para mabuhay muli. Marahil may isang bagay sa artikulong ito na nagsalita sa inyo. Marahil ito ang pag-iisang hindi ninyo kailanman sinasabi o ang pagkawala ng intimasiya na tahimik ninyong tinanggap. Marahil ito ang dahan-dahang pagpasok ng kawalan ng interes o ang bigat ng sama ng loob na matagal ninyo nang dinadala. O marahil ito ang dahan-dahang pagkawala ng kumpiyansa habang nagsisimulang maging dayuhan sa inyo ang inyong katawan. Saan man ninyo nakita ang inyong sarili, pakitandaan, ito ang pagkilala ay simula ng pagbabago. Hindi pa kayo masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at ang pinsalang kinatatakutan ninyong nagawa na ay maaari pa ring mabaligtad sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple at kasing kapangyarihan ng pagpili. Ang pagpiling gumalaw kahit ilang hakbang lang. Ang pagpiling tumawag sa isang tao, magpatawad sa isang tao, magmahal sa isang tao. Ang pagpiling humaplos mahaplos makita. Ang pagpiling bitawan ang ideya na ang inyong buhay ay dapat lumiliit sa bawat lumilipas na taon. Ang totoo, hindi lang ninyo kailangan ng mas maraming oras. Kailangan ninyo ng mas maraming buhay sa inyong oras. At nangangahulugan iyon ng pagbawi sa sinusubukang alisin ng pagtanda ang inyong sigla, inyong koneksyon, inyong kahulugan. Nakita ko na itong nangyari nang paulit-ulit isang lalaking muling nag-woodworking sa edad na 75, isang babaeng nagsimulang sumayaw tuwing umaga sa edad na 80, isang mag-asawang muling natuklasan ang intimasiya sa kanilang huling bahagi ng 70s at sinabing ibinalik sila nito sa buhay. Hindi ito mga himala, ito'y mga pagpili. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa simpleng pag-iral. Karapat-dapat kayong umunlad. At kung walang nagsabi nito sa inyo kamakailan, hayaan ninyong ako ang magsabi. Narito pa rin kayo at may ibig sabihin iyon. May oras pa kayo. May halaga pa kayo. At ang ikalawang kalahati ng inyong buhay ay maaaring maging pinakamakabuluhang bahagi kung pipiliin ninyong isabuhay ito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang kalidad ng inyong mga huling taon ay hindi pa unang natutukoy ng inyong edad, kundi ng pang-araw-araw na mga desisyong ginagawa ninyo upang makisangkot sa buhay, alagaan ang inyong mga koneksyon at parangalan ang inyong sariling kapakanan. Huwag hayaang diktahan ng kalendaryo ang inyong kakayahan para sa saya, paglago at pag-ibig. Kung naantig kayo ng mensaheng ito, huwag ninyo itong hayaang dito lang magtapos. Regular akong nagbabahagi ng mahahalagang kaalamang pangkalusugan na tulad nito upang matulungan kayong mamuhay ng mas mahaba, mas malakas at mas konektado. Mangyaring isaalang-alang ang patuloy na pagtangkilik para sa mas marami pang mahalagang nilalaman. Kung handa na kayong bawiin ang inyong kalusugan, inyong enerhiya at inyong layunin
mag-iwan ng komento sa ibaba at i-type, "Narito pa ako." Hayaan ninyong iyan ang inyong unang matapang na hakbang pasulong. Ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Dahil hindi ito ang katapusan ng inyong kwento, ito'y simula pa lamang.